Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 246, Libu-libong hayop na bundok. Sa pagtingin sa mga demonyong hayop na nag-uusap sa isa't isa, napakunot ang noo ni Xingju. Bagamat nagtataglay si Xingju ng kahangahangang dami ng enerhiya ng kaluluwa, ang mga demonyong hayop na ito ay nakikipag-usap sa wika ng mga hayop. Sa makatuwid, hindi maintindihan ni Xingju ang kanilang sinasabi. Sa pagharap sa napakaraming king level na demonic beast, maging si Xingju ay hindi maiwasang makaramdam ng pressure. Kahit na ang pinakamalakas sa kanila ay nasa mid-level na working realm, napakarami pa rin sa kanila. Kung talagang sumiklab ang isang labanan, ito ay magiging medyo mahirap. Ubo, ubo, ubo. Tao, ano ba talaga ang nasa loob ng kuweba? Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang landas sa gitna ng kawan ng mga demonyong hayop. Kasunod nito, lumabas ang isang demonyong hayop na may katawan ng tao at ulo ng kambing. Sa pakikinig sa sinaunang boses nito, masasabi ni Xingju na ang demonyong halimaw na ito ay tila matagal nang nabuhay. Gayunpaman, ang ikinatuwa ni Xingju ay tinawag talaga nitong tao si Xingju. Tila ito ay talagang isang bumpkin ng bansa na hindi pa nakaalis sa bulubunduking ito. Kahit ano pa yan, wala namang kinalaman sa'yo. Umalis ka na, or else, wag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xingju ang tanong ng demonyong hayop na may ulo ng kambing. Sa halip, malamig niyang tugon. Kasabay nito, pinakawalan ni Xingju ang kanyang mid-level na working na lakas ng hindi nagpipigil. Tulad ng isang bagyo, siya ay tumangay sa kawan ng mga demonyong hayop. Alam ni Xingju na ang mga demonyong hayop ay sumasamba sa lakas, at ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga ito ay sugpuin sila ng may lakas. Sa makatuwid, ayaw ni Xingju na mag-aksaya ng hininga sa kanila. Direkta niyang ipinakita ang kanyang lakas para umatras sila. Mapangahas na tao. Ang pagpasok sa aking 10,000 Beasts Mountain Range ay isang krimen na may parusang kamatayan. Bilisan mo at sagutin mo ang tanong ko, kung hindi, ipapapatay kita sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gayunpaman, ang demonyong hayop na may ulo ng kambing ay hindi natatakot sa puwersang nagpapaudlot na ibinubuga ni Xingju. Sa halip, galit na banta nito sa kanya. 10,000 Beasts Mountain Range. Nakarating talaga ako sa 10,000 Beasts Mountain Range. Matapos marinig ang mga salita ng hayop na may ulo ng tupa, biglang natauhan si Xingju. Sa katunayan, si Xingju ay may kaunting pag-unawa sa 10,000 Beast Mountain Range. Ito ay isang bagay na sinabi sa kanya ng Thunder Leopard King at Xingju noong nag-uusap sila. Ang 10,000 Beast Mountain Range ay masasabing ang pinakaluma at mapanganib na bulubundukin sa silangang rehiyon. Ito ay itinuturing na isang ipinagbabawal na lugar para sa mga tao. Ang dahilan nito ay ang malaking bilang ng malalakas na mahiwagang hayop na naninirahan sa 10,000 Beast Mountain Range. Dagdag pa rito, sinabi na mayroong hindi bababa sa 100 magical beasts na nakamit ang working rank, at ang Lightning Leopard King ay nagmula sa Myriad Beast Mountain Range. Gayunpaman, hindi masyadong sigurado si Xingju tungkol sa lokasyon ng 10,000 Beasts Mountain Range. Hindi niya lang akalain na madadapa siya sa lugar na ito nang hindi sinasadya. Sa sandaling ito, nagsimulang magpanik si Xingju. Dahil minsan nang sinabi ng Lightning Leopard King kay Xingju na ang Myriad Beast Mountain Range ay hindi lang maraming working rank magical beasts, may mga monarch rank magical beasts na naninirahan sa hiwalay dito. Gayunpaman, sila ay mga kapwa na walang pakialam sa anumang bagay. Karamihan sa kanila ay umalis sa bulubunduking ito upang gumala sa mundo, ngunit pagkatapos nilang mapagod sa mga labanan sa kontinente, bumalik sila sa lugar na ito. Gayunpaman, narinig lamang ng Lightning Leopard King ang mga malupit na kasamang ito, at hindi pa siya nakita ng sarili niyang mga mata. Anuman, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga dalubhasa ng tao ay hindi nang ahas na magpasakop sa Myriad Beast Mountain Range. Espiritual na pagsabog. Bang! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang pinakawalan ni Xingju ang kanyang espiritual na pagsabog. Matapos maabot ng kanyang lakas ang rurok ng mid-level working realm, iwinagayway niya ang kanyang manggas. Kasunod ng isang kislap ng liwanag, ang nangingibabaw na blades ng Azura ay lumitaw sa kamay ni Xingju. Sa isang twist ng kanyang pulso, ang Blades of Azura, na orihinal na walang gilid, ay tumusok sa matigas na pader ng bato. Sasabihin ko ito muli. Umalis ka na, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng patayan. Matapos makuha ang Blades of Azura, muling hininaan ni Xingju ang kanyang boses at sinabi sa malamig na tono. Kasabay nito, muling kumalat ang kanyang aura, na ilang beses na mas malakas kaysa dati, at isang hindi maihahambing na nakakatakot na layunin ng pagpatay. Matapos malaman na nakapasok sila sa Myriad Beast Mountain Range nang hindi sinasadya, naramdaman ni Xingju na hindi sila dapat manatili dito ng masyadong matagal. Sa makatuwid, kailangan nilang itaboy ang mga mahiwagang hayop na ito, at hintayin si YT na makalusot sa high-level working realm bago umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang Myriad Beast Mountain Range na ito ay hindi isang mapayapang lugar. Walang hiyang pagmamayabang. Ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagpasok sa Myriad Beast Mountain Range na ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos niyang magpakawalan ng napakalakas na aura, hindi siya natakot sa mga mahiwagang hayop na iyon.
Sa halip, ang kanyang aura ang pumukaw sa kanilang kagustuhang lumaban. Tila ang mga mahiwagang hayop na ito na matagal nang nagtatago sa mga bundok ay iba talaga sa ibang bahagi ng mundo. Napakahayop nila. Huwag kang padalos-dalos. Gayunpaman, nang sasalakayin na ng maraming mahiwagang hayop si Xingju, bigla silang pinigilan ng may ulong kambing na mahiwagang hayop. Matandang kambing, bakit ka natatakot sa isang mahinang tao? Malalaman natin kung ano ang nasa kuwebang ito kapag pumasok tayo at tingnan. Nang makita ito, isang mahiwagang hayop na may ulo ng tigre ang nagsabi sa isang nakakainis na tono. Tama, isang tao lang ang naglakas loob na magpakitang gilas sa harapan natin. Kung hindi natin siya papatayin, ano ang magiging reputasyon ng ating Myriad Beast Mountain Range? Pagkatapos ng mahiwagang hayop na may ulo ng tigre, maraming iba pang mahiwagang hayop ang humakbang at nagsabi. Sa ilalim ng pandiwang pag-atake ng napakaraming mahiwagang hayop, hindi na nagsalita ang matandang kambing. Pagkatapos nito, ang iba pang mga mahiwagang hayop ay ibinaon ng kanilang mga nakamamatay na tingin kay Xingju. Kasabay nito, ang mga makapangyarihang enerhiya ay nagsimulang magtipon sa kanilang mga kamay. Mukhang handa na talaga silang salakayin si Xingju. Nang makita ito, si Xingju ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga. Pagkatapos, kinuyom niya ang Blades of Azure sa kanyang kamay at ipinadala ang enerhiya ng Rising Dragon Soul Slaying Blade sa kanila. Sa ilalim ng pagbubuhos ni Xingju, ang Blades of Azura ay nagsimulang kumikinang na may madilim na lilang liwanag. Ang madilim na lilang liwanag ay lalong wanag. Tulad ng sumisikat na apoy, nakapulupot ito sa ibabaw ng Blades of Azura. Kasabay nito, isang napakalakas na aura ang kumalat mula sa Blades of Azura. Napakalakas. Nang maramdaman ng mga mahiwagang hayop ang kapangyarihan ng Blades of Azura sa mga kamay ni Xingju, sa wakas ay naramdaman nilang medyo mahirap ang sitwasyon. Sa pagharap sa napakalakas na puwersa, hindi nila naisip na maaari silang manalo laban kay Xingju kung lalabanan nila siya ng mag-isa. Gayunpaman, hindi nila siya nilalabanan ng mag-isa. Mayroong daan-daang King Rank Magical Beast na lumalaban kay Xingju. Sa makatuwid, kahit na nagpakita si Xingju ng napakalakas na puwersa, hindi sila natakot. Buzz. Gayunpaman, nang malapit nang makipaglaban ang grupo ng working rank ng mga mahiwagang hayop kay Xingju, isang malakas na aura ang biglang lumabas mula sa kuweba. Isang napakalakas na aura ang biglang lumabas sa kuweba. Ang aura na ito ay naramdaman na katulad ng inilabas ni YT kanina, ngunit ang aura na ito ay 12-dosenang beses na mas siksik. Nang maramdaman nila ang aura na iyon, ang mabangis na magical beast ay agad na nagulat. Tumitaw ang takot sa kanilang mga mukha, at ang ilang working rank magical beast ay nagsimulang manginig. Ano ang nangyayari? Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, si Xingju ay labis na naguguluhan. Nararamdaman niyang galing kay YT ang aura na lumabas na. Bagamat malakas ang aura, hindi niya maramdaman ang lakas nito. Ito ay kakaiba, ngunit hindi malaman ni Xingju kung ano ang mali. Nang makita niya ang reaksyon ng mga mahiwagang hayop, naramdaman na ni Xingju na may mali. Ang aura na lumabas mula kay YT ay tila may malaking epekto sa mga mahiwagang hayop. Ang pangunahing dahilan nito ay maaaring pinaramdam sa kanila ni YT na nanganganib sila, kaya naman sabay nilang sinalakay ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mahiwagang hayop at espiritual na mga hayop. Gayunpaman, dahil pareho silang mga hayop, dapat mayroong koneksyon sa pagitan nila. Marahil ang mga mahiwagang hayop at espiritual na hayop ay ipinanganak upang maging mga kaaway. Sa pag-iisip nito, mas naging determinado si Xingju na bantayan ang kuweba. Kalokohan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Naramdaman ni Xingju ang dalawang napakalakas na puwersa. Sila ay high-level workings, at papalapit sila kay Xingju sa napakabilis na bilis. Ngayong si Xingju ay nakaharap sa napakaraming working rank magical beasts, naramdaman na niya na ito ay medyo mahirap. Kung ang dalawang matataas na antas na working na may ranggo na mahiwagang hayop ay sasali sa away, kung gayon ay talagang magiging mahirap para kay Xingju na harapin sila. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakakaramdam ng kaunting panghihinayang. Nagsisi siya na hindi niya isinama ang dalawang nakabaluti na lalaki. Kung hindi, sa lakas ng dalawang armored na lalaki, na mga high-level na workings, hindi sana nahulog si Xingju sa ganoong dilema. Noon pa lamang ay inookupahan ni Xingju ang Azura Mountain Range. Noong naghahanda siyang itayo ang Azura Palace, pinakawalan ni Xingju ang dalawang armored na lalaki mula sa kanyang storage bracelet at hiniling sa kanila na magambag sa pagtatayo ng Azura Palace. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang nakabaluti na lalaki ay nakakuha ng katalinuhan, at sa kanilang lakas ng high-level working, malaki ang maitutulong nila. Matapos makumplito ang pagtatayo ng Azura Palace, hindi itinago ni Xingju ang dalawang armored na lalaki sa kanyang storage bracelet. Sa halip, ginawa niya silang mga tagapag-alaga ng Azura Palace. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Xingju ay dahil nagkaroon sila ng katalinuhan. Naramdaman ni Xingju na hindi magandang ideya na itago ang mga ito sa kanyang storage bracelet. Sa sandaling ito, pinagsisisihan ni Xingju ang kanyang panandaliang malambot na puso. Pagkatapos ng lahat, nang wala ang dalawang armored na lalaki, si Xingju ay nawala ng isang legal iligtas buhay na trump card.
Nang si Xingju ay nakaramdam ng labis na panghihinayang sa hindi pagsama ng dalawang nakabaluti na lalaki, dalawang figure ang lumipad sa napakabilis na bilis mula sa malayong kalangitan. Ang isa ay isang wolf-type na magical beast, habang ang isa ay isang bear-type na magical beast. Ang dapat banggitin ay na ang kanilang mga aura ay umabot na sa high-level working realm. Hahaha, Old Bear, hindi ba ang summer cave mo ay may kakayahang hamarang ng anumang aura? Paano ka naakit sa aura na iyon? Ang iyong ice cave ay hindi mas mahina kaysa sa aking summer cave, ngunit hindi ka rin ba naakit sa aura na iyon? Gayunpaman, nang magkita ang dalawang high-level working na mahiwagang hayop na ito, nagsimula silang tawanan ng isa't isa. Kung titignan, para silang magkaaway. Gayon din, kung isasaalang-alang ang magalang na paraan ng pagtrato sa kanila ng ibang mga mahiwagang hayop, ang dalawang ito ay dapat na may mataas na katayuan sa 10,000 Beast Mountain Range. Kakagaling lang ng aura dito sa kuweba ha. Matandang kambing, ano ang nangyayari sa taong brat na ito? Sa sandaling ito, ang uri ng oso na mahiwagang hayop ay biglang lumingon sa kuweba kung saan nagtatago si Xingju. Matapos masulyapan si Xingju, tinanong nito si Old Goat. Lord Phantom Bear, ang aura kanina ay talagang nanggaling sa kuwebang iyon. Kaka-rating lang namin hindi pa katagal, at gusto naming pumasok at tingnan ito. Gayunpaman, ang brat na ito ay nagbabantay sa pasukan ng kuweba, at tumanggi kaming papasukin. Hindi ko inaasahan na maging si Lord Phantom Bear. At maaalarma si Lord Leilang. Nang marinig ang tanong ng mahiwagang hayop na uri ng oso, nagmamadaling sumagot ang matandang kambing. Sa kanyang reaksyon, makikitang kinikilig siya sa magical beast na tipong oso. Brat, kaibigan mo ba iyan sa kuweba? Hindi dapat ito tao, di ba? Pagkatapos marinig ang mga salita ng matandang kambing, ang uri ng oso na mahiwagang hayop ay nagtanong kay Xingju. Gayunpaman, medyo banayad ang tono nito. Diyos ng digmaan. Kabanata 247, Beastmaster's Gas. Sabi ko, Illusion Bear, nagulo ba ang utak mo sa lahat ng pagsasanay? Tao lang siya, bakit ang galang mo sa kanya? Ang 10,000 Beasts Mountain Range ay hindi pinapayagan ng mga tao na makapasok. Ito ay isang panuntunan na ipinasa sa loob ng libu-libong taon. Hindi mahalaga kung ano ang nasa loob ng kuweba. Dahil ang taong ito ay tumuntong sa ating 10,000 Beasts Mountain Range, hindi natin siya papayagang umalis ng buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umungalang malalobo na demonyong halimaw. Tama si Lord Leilang, hindi natin siya hahayaang umalis ng buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Leilang, ang mga demonyong halimaw na gustong salakayin si Xingju kanina ay tumugon ng mas gal. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Xingju, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang patak ng malamig na pawis ang hindi sinasadyang damaloy mula sa noo ni Xingju. Sa simula, mahirap na para sa kanya na harapin ang napakaraming bilang ng mga demonyong hayop. Ngayon, sa pagdaragdag ng dalawang high-level na working-level demonic beast, ang liwanag ng bituin sa loob ng Silver Radiant Star Ring ni Xingju ay ganap na naubos. Sa makatuwid, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais para kay Xingju. Napakamayabang. Isang grupo ng mga bastos ang naglakas loob na magsalita ng mayabang. Gayunpaman, nang si Xingju ay nagpapanik sa kasalukuyang sitwasyon, isang boses ng babae ang biglang nagmula sa loob ng kuweba. Isa pa, may kakaibang aura din ang nanggaling sa boses. Ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos na ang boses ay nagmula sa loob, ang mga dating malalakas na demonyong hayop ay hindi maiwasang manginig. Sa kanilang mga mukha, iba ang nakita ni Xingju, ito ay takot. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay lubos na nalito kay Xingju. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay kahit na ang boses ng babae ay nanggaling sa loob ng kuweba, masasabi ni Xingju na ang boses ay hindi kay Li Xiaohan o Su Liner. Nagdulot ito ng lubos na pagkalito kay Xingju. Step, 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 step. Hindi napigilan ni Xingju na itoon ang kanyang tingin sa kuweba. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang makita ang isang napakagandang puting tigre na dahan-daang lumabas sa kuweba. Ang puting tigre na ito ay higit sa 2 beses ang laki ng YT pagkatapos ng pagbabago nito. Higit pa rito, ang payat nitong figure ay mas maganda kaysa sa Little White. Sa sandaling ito, ang higanteng tigre na ito ay ganap na naiiba sa mga tigre na kilala ni Xingju. Hindi ito basta masasabing maskulado. Sa kabaligtaran, dapat itong ilarawan bilang maganda at eleganteng. Dahil ang tigre na ito ay talagang napakaganda. Xiaobai, ikaw ba ang nagsasalita? Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay nakaramdam siya ng pamilyar na aura mula sa gwapong puting tigre sa kanyang harapan. Ito ay Little White. Kaya naman, hindi napigilan ni Execution ang magtanong sa paraang nagsusuri. Hehe, Kuya Xingju, ako ito. Ako si Xiaobai. Nang marinig ang tanong ni Xingju, kinausap talaga ng gwapong puting tigre si Xingju. Higit pa rito, ang kanyang boses ay ang parehong boses na nagmula sa loob ng kuweba. Bagamat nahulaan na ni Xingju na ang taong nasa harap niya ay si Little White, hindi niya pa rin maiwasang ipakita ang pagkabigla nang kumpirmahin niya ito. Hindi niya maisip na ang masunurin na Little White ay talagang makapagsalita. Isa pa, boses ito ng babae. Ikaw. Hindi ka mahiwagang hayop. Ano ka ba? Bakit ka nagpakita rito?
Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang Thunderwolf. Bagamat hindi ito nakakatakot gaya ng iba pang mahiwagang hayop, ang tono nito ay maingat pa rin. Isang hamak na mahiwagang hayop ang nang-ahas na tanungin ako. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng hindi pagkakaiba sa pagitan ng nakatataas at mababa. Gayunpaman, nang matapos magsalita ang Thunderwolf, si Xiaobai, na dati ay lubhang masunurin kay Xingju, ay biglang nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Sa isang pag-iisip, ang orihinal nitong mapuputing mata ay agad na naging madilim na berde. Buzz. Kasabay nito, isang hindi mapapantayang malakas na aura ang muling lumabas sa katawan nito. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang hindi nakikitang aura na ito ay maaaring maging isang pag-atake. Higit pa rito, ito ay kasalukuyang bumaril patungo sa Thunderwolf. Bang! Higit pa rito, ang bilis ng pag-atake ay napakabilis. Nang natuklasan ni Xingju ang pagbabagong ito, naranasan na ng Thunderwolf ang pag-atake. Gayunpaman, sa sorpresa ni Xingju, pagkatapos na dumanas ng pag-atake, ang tila walang katulad na malakas na Thunderwolf ay talagang bumulwak ng isang malaking subo ng dugo. Hindi nagtagal, ito ay naging isang sinag ng liwanag at nahulog sa lalim ng hanay ng bundok. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Xingju na ang aura ng Thunderwolf ay mahina na. Kahit na ang aura na ibinubuga ni Little White ay napakalakas, at maaari pang ang ituring na kakaiba, ito ay isang aura lamang. Hindi man lang ito maituturing na pressure. Ang Thunderwolf ay isang mataas na antas ng working magical beast. Tulad ng para sa laylang na iyon, siya ay isang mataas na antas ng working na antas ng mahiwagang hayop. Kahit sa katawan niya, hindi niya pa rin kinaya ang aura na iyon. Ito ay naging sanhi ng pagkatalo ni Xingju. May mga mata kami ngunit nabigong makilala ang bundok-tay. Umaasa kami na patawarin tayo ng Panginoong Beast King. May mga mata kami ngunit nabigong makilala ang bundok-tay. Umaasa kami na patawarin tayo ng Panginoong Beast King. Gayunpaman, nang si Xingju ay nalilito sa pag-atake ni Little White, ang mga working rank na mahiwagang hayop sa ibaba ay biglang damapo sa lupa. Lumuhad silang lahat at nagsimulang samamba kay Little White. Ang mga salitang lumabas sa kanilang mga bibig ay lalong nagpagulo kay Xingju. Uy Xingju. Sa sandaling ito, lumabas sina Li Xiaohan at Su Linier na puno ng pananabik ang mga mukha. Hindi tulad ni Xingju, nang makita nila ang sitwasyon sa harap nila, parang hindi sila nagulat. Obviously, alam na nila kung ano ang nangyayari. Xiaohan, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit takot na takot sila sa Little White? At saka, ano ang kahulugan ng Beast King na iyon? Nang makita ito, mabilis na pumunta si Xingju sa tabi ni Li Xiaohan at nagtanong sa mahinang boses. Kuya Xingju, hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang ay nag-evolve na si Little White at tila naalala nito ang ilang mga alaala nito noon. Sinabi lang nito sa akin at kay Linier na nakalusot na ito sa antas ng War Emperor, at nakabisado na nito ang Beast King energy. Sinasabi na sa libu-libong mga hayop, isang hayop lamang ang may Beast King energy. Bukod dito, ang mga hayop na mayroong Beast King Chi ay maaaring tumayo sa itaas ng iba pang mga hayop dahil ang Beast King Chi ay maaaring mga sa parehong mga espiritual na hayop at mahiwagang hayop. Lalo na ngayong naabot na ni Little White ang initial War Emperor level. Hanggat ginagamit ni Little White ang Beast King Chi, ang mga mahiwagang hayop na ito ay hindi makakalaban sa Little White. Tumiti si Li Xiaohan at sumagot sa tanong ni Xingju. Mula sa kanyang matamis at maliwanag na ngiti, makikita na si Li Xiaohan ay nasa mabuting kalagayan. Ang lahat ng ito ay natural dahil sa pagbabago ni Little White. Ang Little White ay nakapasok na sa antas ng War Emperor. At saka, mayroon itong Beast King Chi na isang halimaw lamang sa libu-libong hayop ang maaaring taglayin. Sa katunayan, nakakagawa na si Xingju ng ilang koneksyon tungkol sa nangyayari sa kanyang harapan. Matapos makinig sa paliwanag ni Li Xiaohan, naunawaan ni Xingju ang lahat. Hindi lamang nakalusot si Little White sa initial War Emperor level mula sa intermediate working level, nagising din ito ang ilan sa mga nakaraang alaala nito. Nagising niya ang ilan sa kanyang mga nakaraang alaala at nagamit niya ang Beast King energy. Ang Beast King energy na ito ay ang simbolo ng isang monarcho sa mga hayop. Hanggat mayroon siyang Beast King energy, ang mga hayop na may lakas na mas mababa sa Beast King energy ay hindi makakalaban. Ang katotohanan na ang ilang daang working rank magical beasts ay talagang handang lumuhad sa lupa at walang tigil na humingi ng awa ay patunay na nito. Ito ay mahusay, tinutulungan ako ng langit. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xingju ay puno ng isang matangkad na ngiti. Bago dumating ang dakilang digmaan, ang higit na kailangan nila ay isang mas malakas na kapangyarihan. Hindi mas mabuti na ang Little White ay makakapasok sa antas ng War Emperor sa oras na ito, dahil ang Azura Palace ay magkakaroon ng dalawang War Emperors. Alam ni Xingju na sa tatlong malalaking kapangyarihan ng Eastern Region, hindi mahalaga kung ito ay ang Flying Tiger Hall o ang Sunset Cloud Valley, mayroon lamang silang isang initial War Emperor. Iyon ang dahilan kung bakit ang silangang rehiyon ay may tatlong malalaking kapangyarihan. Gayunpaman, ngayong ang Azura Palace ay may dalawang War Emperors, lahat ay pabor sa kanila. Lalo na kapag ang isang malaking digmaan ay malapit ng sumiklab, ang Azura Palace ay makakapagdulot ng hindi inaasahang pinsala sa iba pang dalawang kapangyarihan. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay hindi lamang nakapasok si Whitey sa Early War Emperor Realm,
ngunit taglay din ito ang pangangatawan ng hari ng lahat ng hayop, ang chi ng hari ng mga hayop. Dahil ang chi ng hari ng mga hayop ay maaaring sugpuin ng lahat ng mga hayop na mas mahina kaysa kay Whitey, nangangahulugan ito na ang mga hayop na ito ay magpapasakop kay Whitey. Gayunpaman, mayroong halos 100 working rank magical beast sa harap nila. Kung talagang sumuko sila kay Whitey, nangangahulugan ito na ang Azura Palace ay biglang nakakuha ng halos 100 working warriors. Talagang nakakatakot ang numerong ito. Little White, maaari mo ba silang aipandako ng kanilang katapatan sa Azura Palace? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ipinadala ni Xingju ang kanyang boses kay Little White at nagtanong. Hehe, kapatid na Xingju, huwag kang mag-alala. Taglay ko ang Beast King Chi, kaya mayroon akong katawan ng isang monarcho sa gitna ng mga hayop. Ang aking Beast King na si Chi ay kayang apihin ang kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Hanggat gusto ko, kahit gusto kong mamatay sila, hindi sila maglalakas loob na suwayan ako. Nang marinig nito ang tanong ni Xingju, sinabi ni Little White sa isang pilyong paraan. Bagamat nakakapagsalita na si Lil White, napakaganda nito. Sa pinakakaunti, si Lil White ay napakabait pa rin kay Xingju at sa iba pa. Dahil alam mo ang tungkol sa Beast King, sigurado akong alam mo rin ang status ng Beast King sa mga beast. Naramdaman mo na ang Beast King energy ko, pero naglakas loob ka pa ring bastyusin ako. Sinubukan mo pang salakayin ang kaibigan ko. Alam mo bang nakagawa ka ng capital offense? Sa sandaling ito, biglang dama po ang mga mata ni Little White sa grupo ng mga mahiwagang hayop sa ibaba. Ibang-iba ang tono nito kumpara noong kausap nito si Xingju. Nang kausap nito si Xingju, si Little White ay napakapilyo at kaibig-ibig. Gayunpaman, kapag ito ay nakikipag-usap sa mga mahiwagang hayop na ito, ang Little White ay puno ng sigla, tulad ng isang monarcho sa gitna ng mga hayop. Karapat-dapat kaming mamatay. Beast King, huwag mo sana kaming sisihin. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaobai, ang mga magical beast sa ibaba ay lalong nataranta. Nagmamadali silang yumuko kay Xiaobai at humingi ng awa. Kalimutan mo na yan. Dahil hindi naging madali para sa iyo ang paglilinang, ililibre kita sa pagkakataong ito. Gayunpaman, may hiling ako. Sa pagtingin sa mga nagpapanik na mahiwagang hayop sa ibaba, ang sulok ng bibig ni Little White ay hindi maiwasang mabaluktot. Malinaw, nakamit nito ang ninanais na epekto. Beast King, pakisabi sa amin. Kahit anong hiling mo, gagawin namin ang lahat para matupad ito. Gayunpaman, hindi alam ng working rank magical beasts kung ano ang pinaplano ni Whitey. Kahit na alam nila, hindi sila maglalakas loob na lumaban dahil ang presyon ng Beast King energy ay hindi isang bagay na dapat pabayaan. Sa isang pag-iisip lamang mula kay Whitey, ang kanilang buhay ay matatapos sa isang iglap. Agad naman silang sumagot ng hindi man lang nag-iisip. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 248, basta dumating. Mula ngayon, lahat kayo ay sasali sa Azura Palace at makikinig sa mga utos ng Azura Palace Master. Kung sino man ang maglalakas loob na sumuway sa utos ng Azura Palace Master, kahit isang death sentence ay maituturing na isang magaang parusa. Papahirapan ko ang taong iyon na mas masahol pa sa kamatayan. Sa pagtingin sa kawan ng magical beast sa ibaba, isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa gwapong mukha ng tigre ni Xiaobai. Kaagad pagkatapos, nagsalita siya sa kanila sa isang masiglang paraan. Nang banggitin nito ang Palace Master ng Azura Palace, hindi nito maiwasang tumingin kay Xingju, na nagpapahiwatig na siya ang Palace Master ng Azura Palace. Ano? Gusto mong sumali kami sa puwersa ng tao at makinig sa utos ng tao. Bagamat handa ang working rank magical beasts na sundin ang utos ni Whitey kahit ano pa ang sabihin nito, hindi nila maiwasang mag-alinlangan. Ngunit nang marinig nila na gusto ni Whitey na sumama sila sa Azura Palace, hindi nila maiwasang mag-alinlangan. Ang mga magical beast ay palaging lumalaban sa mga tao. Sa makatuwid, marami sa kanila ang hindi nakipagkasundo sa mga tao. Imposible lang para sa kanila na sumali sa puwersa ng tao at makinig sa mga utos ng tao. Buzz. Nang nag-aalangan ng mga magical beast na iyon, bahagyang nagtaas ng kilay si Whitey. Pagkatapos, isang invisible king of beasts energy ang naging invisible attacks at nag-drill sa grupo ng king rank magical beasts. Roar. Wo. Sa sandaling ito, ang grupo ng working rank magical beasts ay nagpakawala ng miserableng panagoy. Ang kanilang mga dagandong ay patuloy na umaalingaw na naging dahilan upang manginig ang nakapaligid na daang milya. Gayunpaman, nakikita ni Xingju na ang sakit ay hindi lamang mula sa kanilang mga katawan, ngunit mula sa kanilang mga kaluluwa. Ang enerhiya ng King of Beasts ni Whitey ay malamang na nadrill sa kanilang mga kaluluwa, at ang sakit na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay hindi mabata. Panginoon, Panginoong hayop na hari, kami ay handang makinig sa iyong mga utos. Pakiusap, hayaan kaming umalis. Pakiusap, handa kaming sumali sa Azura Palace. Oo nga, ang sakit ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ang King Rank Magical Beasts ay hindi na nakayanan pa at nagsimulang humingi ng awa. Gayunpaman, hindi sila pinabayaan ni Whitey dahil lamang sa humingi sila ng awa. Sa halip, patuloy nitong ginamit ang enerhiya ng hari ng mga hayop para pahirapan sila. Whitey, tama na.
Nang makita na ang Little White ay tila walang balak na huminto, nagmamadaling nagpayo si Xingju. Sa hindi malamang dahilan, bagamat napakadali ni Whitey, wala itong kahit kititing na awa para sa mga magical beast na ito. Sa halip, ito ay labis na nagmamalabis. Tungkol sa pagbabago ni Little White, maiisip lamang ni Xingju na ito ay dahil sa Beast King System. Pagkatapos ng lahat, ang Beast King System ay ang hari ng lahat ng mga hayop, hindi lamang mga mahiwagang hayop at mga espiritong hayop, ngunit lahat ng mga hayop. Buzz. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Whitey, na gustong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa King Stage Magical Beasts, ay binawi ang King of Beasts energy nito. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju nang makita niyang tumigil na sa pag-atake si Xiaobai. Bagamat si Xiaobai ay nagmamalabis sa mga magical beast na ito, nakinig pa rin ito sa kanya. Ito ay isang magandang bagay. Kung tutusin, hindi na si Whitey ang masunarang kuting noon. Isa itong halimaw na hari na maaaring makipag-usap sa kanya. Kuhuhu. Salamat, Lord Beast King. Nang maramdaman ng King Stage Magical Beast na nawala ang sakit mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa, nagmamadali silang yumuko kay Whitey. Naramdaman pa nila na parang nakaligtas lang sila sa isang sakuna. Bakit hindi mo batiin ang Palace Master ng Azura Palace? Gayunpaman, walang pakialam si Whitey sa pagmamakaawa ng King Stage Magical Beast at malamig na sinabi. Binabati ng subordinate ang Palace Master. Sa sandaling ito, nang marinig nila ang mga salita ni Whitey, ang King Rank Magical Beasts ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, at nagmamadali silang yumuko kay Xingju. Mula dito, makikita na napakabisa ng parusa ni Whitey. Hehe, huwag kang tatayo sa seremonya. Bumangon ka na. Nang makita ito, ngumiti si Xingju at magalang na sinabi. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang King Stage Magical Beasts ay tumingin kay Whitey at naglakas loob lamang na bumangon pagkatapos tumanggo si Whitey. Palace Master, puwersa ba ang Azura Palace sa Eastern Region? Kailangan ba namin kayong sundan pabalik sa Azura Palace? Pagkatapos tumayo, ang mataas na antas na War Monarch Mirage Bear ay kinuyam ang kanyang mga kamao at tinanong si Xingju para sa mga tagubilin. Sa sandaling ito, ibinaling ng lahat ng mahiwagang hayop ang kanilang mga tingin kay Xingju. Hehe, alam ko na bilang magical beast, hindi ka mahilig magpigil, kaya ayaw kitang pigilan. Ako, Xingju, gusto ko lang gamitin ang iyong lakas para pag-isahin ang Eastern Region. Kapag ang Eastern Region ay pinag-isa, muli mong makukuha ang iyong kalayaan. Ako, Xingju, ay hindi makikialam sa iyong ginagawa. Bago ang Eastern Region ay pinag-isa, kailangan mo lang manatili dito. Nang makita ito, magalang na sinabi ni Xingju. Bagamat gusto ni Xingju na panatilihin ang mga makapangyarihang hayop sa tabi niya, ang makakapigil sa kanila ay si Whitey. Kung babalik sina Sulinir at Whitey sa Heavenly Spirit Clan sa hinaharap, walang makakapigil sa mga mahiwagang hayop na ito. Noong panahong iyon, kung maghimagsik sila laban sa kanya, ito ay masama para sa kanya. Sa makatuwid, bagamat pumayag silang magpasakop sa Azura Palace, nangako pa rin sa kanila si Xingju na babalikan nila ang kanilang kalayaan pagkatapos na mapag-isa ang Eastern Region. Sa ganitong paraan, bagamat matutulungan nila siya, hindi sila magtatanam ng sama ng loob sa kanya. Marahil, mas magsusumikap sila sa digmaan sa hinaharap. Handa kaming makinig sa ayos ng Palace Master. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang King Stage Magical Beasts ay sabay-sabay na sumagot. Bukod dito, isang pahiwatig ng pagpayag ang maririnig sa kanilang mga salita. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na pinakananais ng mga demonyong hayop ay kalayaan, at ang tanging puwersa na kanilang hinahangad ay ang Beast City sa gitna ng matayog na rehiyon ng langit. Kaya naman, nang marinig nila ang pangako ni Xingju, tuwang-tuwa sila. Kasabay nito, hindi nila maiwasang magkaroon ng magandang impresyon kay Xingju. Mirage Bear, ibigay mo ang pil na ito kay Leilang. Makakatulong ito sa kanyang mabilis na pagdi. Nang makitang lumuwag na ang kapaligiran, kumuha si Xingju ng isang high-grade na healing pill at itinapon ito sa Mirage Bear. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Leilang ay hindi maaaring maliitin. Sa makatuwid, natural na gustong suhulan ni Xingju ang isang eksperto. Salamat, Palace Master. Nang matanggap ng Mirage Bear ang tableta, hindi naiwasang maging masaya ang mukha nito. Agad itong nagpasalamat kay Xingju. Kung ikukumpara sa iba pang mahiwagang hayop sa 10,000 Beasts Mountain Range, ang Mirage Bear na ito ay isang mahiwagang hayop na umalis sa 10,000 Beasts Mountain Range at nakita ang mundo. Sa makatuwid, mula sa tableta na inihagis dito ni Xingju, maaaring maramdaman na ang tabletang ito ay hindi pangkaraniwan. Dahil handang iregalo ni Xingju ang napakalakas na tableta kay Leilang, hindi nito maiwasang magpasalamat. Pumunta ka. Tinitingnan ng mapagpasalamat na mukha ng Mirage Bear, winagayway ni Xingju ang kanyang kamay at sumenyas na mabilis nitong gamutin ang mga sugat ni Leilang. Nang makita ito, hindi nagatubili ang Mirage Bear. Sa isang talon, sumugod ito patungo sa direksyon ng Lightning Wolf. Sa sandaling ito, hindi lamang ang Mirage Bear, kundi ang lahat ng iba pang king-level magical beast na naruroon ay nagkaroon din ng mas magandang impresyon kay Xingju. Bagamat hindi nila alam ang halaga ng tableta, may nararamdaman sila mula sa ekspresyon ng Mirage Bear. Ang gulo talaga.
Gayunpaman, nang umalis ang Mirage Bear, nakasimangot si Xingju at bumulong sa sarili. Kuya Xingju, anong problema? Nagmamadaling tanong ni Su Linier at Li Xiaohan. Ito ang War Emperor mula sa Gold at Silver Mountain Villa. Kasalukuyan itong nagmamadali dito. Nang marinig ang tanong ni Su Linier at Li Xiaohan, mabilis na sumagot si Xingju. Sa totoo lang, mula nang pumasok sila sa 10,000 Beast Mountain Range, pinalawak na ni Xingju ang kanyang Soul Force sa maximum na lawak nito upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju ang napakalakas na aura na humahanggos patungo sa kanila ng buong bilis. Ang aura na iyon ay pag-aari ng War Emperor mula sa Gold at Silver Mountain Villa. Dumating ito sa tamang oras. Panoorin kung paano ko ito tinuturuan ng leksyon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, sinabi ni Whitey sa medyo galit na tono. Nang makita ito, ang mukha ni Xingju ay hindi maiwasang magpakita ng nasa sabik ng ngiti. Dahil binigyan niya ng espesyal na atensyon ang aura na ito, si Xingju ay hindi namamalayan na nataranta ng totoo ang aura na ito. Pagkatapos magsalita ni Whitey, naalala ni Xingju na ang kasalukuyang kalagayan nila ay ibang-iba sa dati. Hindi lang nila nakontrol ang lahat ng King-level magical beasts sa 10,000 Years Mountain Range, ngunit nakapasok din si Whitey sa initial level War Emperor. Whitey, kung pwede lang, hulihin mo ng buhay. May mga bagay na kailangan kong intindihin mula rito. Gayunpaman, naramdaman ni Xingju na ang War Emperor mula sa Gold at Silver Mountain Villa ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya, kaya agad niyang sinabi kay Whitey. Kuya Xingju, huwag kang mag-alala. Kailangan mong maniwala sa lakas ni Whitey. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Whitey ang utos ng Master para lumakas. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hindi maiwasan ni Whitey na tumingin kay Su Linier. Nakapagsalita na si Whitey sa sandaling ito, at nagkaroon ito ng sobrang nakakatakot na epekto sa King-level magical beasts. Gayunpaman, kung ito ay lalaban sa isang tao, hindi pa rin ito maihihiwalay kay Su Linier. Marahil ito ang kakaiba ng Heavenly Spirit Clan. Ang Xingju Brat ng Azura Palace, mamamatay ka ngayon ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, isang napakalaking dagandong ang biglang umalangaw mula sa labas ng 10,000 Beast Mountain Range. Nakakatakot ang boses na ito na nang umalangaw sa buong bulubundukin, naging sanhi pa ito ng bahagyang panginginig ng mga kabundukan sa paligid. Kasabay nito, isang hindi maihahambing na nakakatakot na presyon ang bumaba mula sa langit. Tao, isang War Emperor. Ito ay isang tao na War Emperor. Matapos maramdaman ang aura na ito, ang working level magical beast sa ibaba ay hindi maiwasang mataranta. Bagamat binabantayan nila ang 10,000 Beast Mountain Range at pinagbawalan ng mga tao na pumasok, natatakot lamang sila sa mahihina. Sa pagharap sa isang nakakatakot na pag-iral tulad ng isang War Emperor, kahit sila ay hindi maiwasang mataranta. Dahil ang isang War Emperor ay hindi isang pag-iral na maaari nilang harapin kahit na pinagsama nila ang kanilang lakas. Tara na. Nang makita ito, ang maselang katawan ni Su Linier ay lumundag at tumalon papunta sa likod ni Whitey. Kasabay nito, nagsimulang maging madilim na berde ang mapuputing mata ni Su Linier at Whitey. Nang maging madilim na berde ang mga mata ni Su Linier at Whitey at nagbuga ng mahinang berdeng gas, ang aura ng isang War Emperor ay lumabas mula sa katawan ni Su Linier at Whitey. Ang aura na ito ay hindi mas mahina kaysa sa War Emperor mula sa Gold at Silver Mountain Villa. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 249, ang nakakagulat na pagsabog. Si Lord Beast King ay talagang nasa War Emperor level. Matapos maramdaman ang aura na inilabas ni Whitey, ang working rank magical beast sa ibaba ay hindi maiwasang tumingin kay Whitey ng may paghanga. Bagamat sinunod lamang nila ang utos ni Whitey dahil sa pressure ng aura ng Beast King ni Whitey. Ngunit matapos malaman na napakalakas ng lakas ni Whitey, hindi nila maiwasang igalang ito. Ang mga mahiwagang hayop ay palaging iginagalang ang lakas. Tanging ang mga mas malakas kaysa sa kanila ang tunay na makakamit ang kanilang pagkilala. Maliwanag, nakamit na ito ni Whitey. Kuya Xingju, ipaubaya mo siya sa akin at kay Whitey. Matapos ipakita ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban ng Heavenly Spirit Clan, ngumiti si Su Linier at sinabi kay Xingju. Sige, Linier, mag-ingat ka. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Xingju. Bagamat alam niyang napakalakas ni Linier, naramdaman ni Xingju na ang War Emperors ng Gold at Silver Mountain Villa ay hindi ordinaryong tao. Bukod dito, ang labanan sa pagitan ng mga War Emperors ay hindi isang bagay na maaaring hadlangan ni Xingju at ng iba pa. Sa makatuwid, maaari lamang niyang paalalahanan si Su Lin. Kuya Xingju, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni Linier. Gayunpaman, sa paalala ni Xingju, ngumiti lang si Su Linier. Sa isang pag-iisip, si Whitey ay naging isang sinag ng liwanag, umailang lang sa kalangitan at lumipad patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang presyon. Sa pagtingin sa direksyon kung saan nawala si Linier, nagsimulang maging komplikado ang tingin ni Xingju. Bilang kapatid ni Linier, siya dapat ang magpoprotekta kay Linier. Gayunpaman, sa sandaling ito, kailangan niya si Linier, ang kanyang kapatid na babae, upang protektahan siya. Sa sandaling ito, muling napagtanto ni Xingju na hindi sapat ang kanyang lakas. Kuya Xingju, napakalakas ni Linier.
Naniniwala ako na walang anumang aksidente. Sa sandaling ito, napansin din ni Li Xiaohan na nakatayo sa tabi ni Xingju na hindi tama ang ekspresyon ni Xingju. Agad siyang pumunta sa harapan para aliwin siya. Oo naman, naniniwala din ako kay Linier. Nang makita ito, ngumiti si Xingju. Alam niyang nag-aalala si Li Xiaohan sa kanya, at natural na ayaw ni Xingju na mag-alala siya. War Emperor. Anong meron sa aura na ito? May royal rank magical beast ba sa bulubunduking ito? Kasabay nito, sa labas ng 10,000 Beast Mountain Range, isang matandang lalaki na tila tuyong bangkay ang lumulutang sa hangin. Ang matandang ito ay ang Great Elder ng Gold and Silver Mountain Villa, isang early-stage War Emperor. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman din niya ang aura ni Sulin. Isa pa, bakas ang takot sa kanyang nangungunot na mukha. Ito ay dahil natuklasan niya na ang aura ni Sulinir ay napakalakas, at hindi ito aura ng isang tao. Ito ay mas katulad ng isang mahiwagang hayop. Uhuhu. Sa sandaling ito, isang invisible aura ang biglang sumilay sa kalaliman ng 10,000 Beast Mountain Range. Sinakop ng aura na ito ang isang napakalawak na lugar. Bagamat ito ay walang anyo, ito ay parang isang bug zone ng hangin na mabilis na umiihip. Saan man ito dumaan, magbabago ang panahon. Ang nagtataasang mga puno sa bulubundukin ay walang humpay na umiindayog na parang nanginginig. Napakalakas. Hindi ko akalain na may ganyang expert sa Eastern Region. Nang mawala ang malakas na aura na ito, hindi napigilan ng Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa na magkaroon ng malaking pagbabago sa ekspresyon. Sa sandaling ito, natuklasan niya kung gaano kalakas ang taong nagpalabas ng aura. At least, hindi ito mas mahina kaysa sa kanya. Nang dumaan ang aura sa Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa, isang napakagwapong puting tigre ang lumitaw sa kailaliman ng 10,000 Beast Mountain Range. Ang mga paa ng puting tigre na ito ay parang hangin habang lumalakad ito sa hangin. Ang bilis nito ay napakabilis, kahit na ang mga bulalakaw na gumagapang sa kalangitan ay hindi ito maabyutin. Sa ibabaw ng puting tigre ay nakaupo ang isang magandang binibini. Sila ay sina Sulinir at Whitey. Paano ito posible? Imposible, imposible. Matapos matuklasan si Sulinir, sumimangot ang Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Hindi niya napigil ang gamitin ang kanyang mga kamay na nanginginig upang piliting panasan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata at muling tumingin kay Sulinir, ang ekspresyon ng Great Elder ay nagbago ng husto. Sa sandaling ito, bakas ng gulat ang lumitaw sa kanyang nangungunot na mukha. Iyon ay dahil natuklasan niya ang isang napaka-espesyal na katangian sa katawan ni Sulinir. Ito ay tiyak na katangian na naging sanhi ng kanyang hindi sinasadyang pagtataranta. Iyon ay dahil ito ang katangian ng isang napakasinaunang angkan. Ito ay isang angkan na umiral lamang sa mat. Sa panloob na rehiyon ng Toiran Sky Region, walang sino man ang hindi nakakaalam tungkol dito. Walang sino man ang hindi natatakot dito. Ang clan na iyon ay ang Heavenly Spirit Clan. Paano ito posible? Paanong may isang tao mula sa Heavenly Spirit Clan dito? Gayunpaman, habang papalapit si Sulinir, natuklasan ng Great Elder ng Gold and Silver Mountain Villa na ang mga katangian ni Sulin, at Whitey ay lubos na katulad ng maalamat na Heavenly Spirit Clan. Hindi man siya naglakas loob na maniwala, wala siyang ibang nagawa kundi ang maniwala. Iyon ay dahil nakumpirma na niya na ang taong nauna sa kanya ay ang maalamat na Heavenly Spirit Clan. Sa sandaling ito, ang dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa, na noon pa man ay nangingibabaw, ay takot na takot. Talagang kinilabutan siya. Alam niya na ang isang pag-iral na hindi niya ng ahas na masaktan ay lumitaw sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang ipagdasal na ang maalamat na Heavenly Spirit Clan ay walang anumang masamang intensyon sa kanya. Gayunpaman, habang nagdarasal ang dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa, lumapit na si Sulinir at biglang huminto 1,000 metro ang layo mula sa kanya. Ang katawan ng unang elder ng Gold at Silver Mountain Villa ay hindi sinasadyang nanginig habang nakatingin kay Sulinir, na biglang huminto. Sa sandaling ito, masasabing labis siyang kinakabahan. Sa sandaling ito, nakaramdam pa siya ng panghihinayang. Nagsisi siya na sinundan niya si Xingju dito. Ikaw ba ang nagsabi na gusto mong patayin ang kuya Xingju ko? Matapos tumigil sa paggalaw si Li Xiaohan, hindi siya nagmamadaling umatake. Sa halip, tinanong niya ang Great Elder ng Gold and Silver Mountain Villa. Ano? Kilala mo si Xingju? Matapos marinig ang mga salita ni Sulinir, ang mga mata ng dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa, na puno na ng takot, ay lalong nanlaki. Hindi niya akalain na ang miyembro ng Heavenly Spirit Clan na nauna sa kanya ay makikilala talaga si Xingju. Higit pa rito, mula sa kanyang tono, tila napakalapit niya kay Xingju. Hindi ko lang siya kilala, pero nangako rin ako sa kanya na huhulihin kita at ibabalik. Roar. Sa pagtingin sa Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa, nagbago ang ekspresyon ni Sulin. Kaagad, ang maliit na puting tiger claw ay biglang humawak sa Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Isang stream ng dark green na gas ang lumabas mula sa kuko nito. Huff, huff, huff. Matapos mag-spray out ang dark green na gas, ito ay naging isang malaking kuko ng tigre. Bukod dito, patuloy itong lumawak. Sa isang iglap lang, umabot na ito ng mahigit 100 talampakan.
Habang ang daang talampakang malalaking kuko ay sumipol sa himpapawid, ang mga itim na linya ay nabuo mula sa alitan sa nakapaligid na hangin. Nakakatakot sa sukdulan ng aura na ibinubuga mula rito. Kung ang kuko na ito ay dumaong sa isang bulubundukin, kahit isang maliit na taluktok ng bundok ay agad na madudurog. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang target nito ay hindi isang bundok, ngunit isang tao na 10,000 beses na mas maliit kaysa sa isang bundok ang Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Huwag mong maliitin ang matandang ito. Bagamat siya ay labis na natatakot sa pagkakakilanlan ni Su Linier, ang dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa ay mabangis na itinikom ang kanyang mga ngipin sa harap ng walang awa na pag-atake ni Su Linier. Kaagad pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas, at may lumitaw na bracelet sa kanyang pulso. Ang pulse earrings na ito ay kasinlaki lamang ng isang palad, at ito ay gininto ang kulay. Sa ibabaw nito, mayroong isang malaking dragon. Ang ukit ng dragon ay matangkad at parang buhay, na parabang ito ay isang tunay na dragon. Bukod dito, ang ibabaw ng pulse areas ay kumikislap na may mahinang gintong liwanag. At ito ay talagang isang top-grade mid-grade artifact. Nakapulupot na dragon na nililip ang langit. Sa sandaling ito, biglang umungal ang dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Kasunod ng dagandong na ito, ang gintong dragon na nakapikit ay biglang nagmulat ng mga mata. Roar! Biglang lumabas ang gintong liwanag mula sa pulse areas. Kasunod ng isang malakas na dagandong, isang gintong dragon na napapaligiran ng gininto ang liwanag ang lumabas mula sa loob ng gininto ang liwanag. Ang gininto ang dragon na ito ay higit sa 100 talampakan ang haba, at ang aura na ibinubuga nito ay talagang hindi gaanong mas mahina kaysa sa malaking dark green na kuko ni Whitey. Pagkatapos noon, tumalon ang katawan ng dragon, at ito ay pumutok sa matayog na kuko ni Whitey. Boom! Bumangga ang malaking gintong dragon sa matayog na kuko ni Whitey. Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw sa kalangitan, at ang alon ng marahas na enerhiya ay kumalat sa napakabilis na bilis. Kahit na ang energy ripple na ito ay sumabog mula sa itaas sa kalangitan, ang 10,000 Beast Mountain Range sa ibaba ay dumanas pa rin ng nakakatakot na pagkawasak. Matapos maualis ang energy ripple, ang bulubundukin, na kanina pa napupuno ng mga makakapal na puno, ay naging tigang na itim na lupa. Bukod dito, maraming malalalim na hukay din ang napuno nito. Kuhuhu. Gayunpaman, nang mawala ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya, ang isa pang malaking kuko na kasing takot ng nauna ay biglang humawak patungo sa dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Kalokohan. Gayunpaman, tinitingnan ng matayog na kuko na muling bumababa, ang mahusay na elder ng Gold at Silver Mountain Villa ay hindi maiwasang makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ito ay dahil nilustay na niya ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang artifact, kaya sa sandaling ito, wala na siyang anumang paraan upang labanan ang matayog na kuko na ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ng dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa ang takot ng Heavenly Spirit Clan. Bagamat pareho silang initial stage war emperors, wala man lang siyang lakas na gumanti sa harap ni Su Linier. Mamatay man ako, hindi hahayaan ng matandang ito na magkaroon ka ng madaling panahon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mapang-akit at mabangis na ekspresyon ang biglang lumitaw sa mukha ng dakilang elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Biglang nagsimulang manginig ng husto ang katawan ng Great Elder ng Gold at Silver Mountain Villa. Ang mga alon ng kakaibang enerhiya ay mabilis na umaalingaw sa loob ng kanyang katawan. Ang malakas na enerhiya ay naging dahilan upang ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago, at ang kanyang hitsura ay masasabing lubhang nakakatakot. Kuhuhu. Sa sandaling ito, bumaba rin ang dambuhalang kuko ni Whitey, mahigpit na hinawakan ng mabilis na papalapit na matanda. Kahit na ang dakilang elder ng Gold and Silver Mountain Villa ay isang War Emperor expert, siya ay masasaktan pa rin ng husto sa isang nakakatakot na kuko. Boom 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 boom. Gayunpaman, nang malapit ng dumaong ang napakalaking kuko ni Su Linier, biglang umalangaw ang isang nanginginig na dagandong. Kasabay nito, ang isang energy ripple na 12-dosenang beses na mas nakakatakot kaysa sa energy ripple na nilikha ng banggaan sa pagitan ng Golden Dragon at ng napakalaking claw ay nagsimulang kumalat ng mabilis. Sa isang iglap, si Su Linier ay nilamon sa loob nito. Ang malakas na enerhiyang ito ay ginawang isang napakalaking hukay ang lupain sa loob ng 100 milyang radius ng 1,000 Beast Mountain Range, at hindi mabilang na mga magical beast ang inilibing sa loob nito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 250, Alliance Prefecture. Kalokohan. Ang gayong malakas na pagsabog ay agad na kumalat sa buong 10,000 Beast Mountain Range. Habang kumalat ang nakakatakot na enerhiya, naging sanhi ito ng panginginig ng buong 10,000 Beast Mountain Range. Patuloy na umalangaw sa buong bulubundukin ang nakakasira ng lupa na pagsabog. Naging sanhi ito ng ilan sa mga mahihinang mahiwagang hayop na tumakas ng napakabilis upang maiwasang madamay. Sa sandaling ito, natural na naramdaman ni Xingju at ng iba pa ang nakakatakot na pagsabog. Kahit na medyo malayo sila, nakikita pa rin ni Xingju at ng iba pa ang energy light wave na kumakalat sa dikalayuan, pati na rin ang iba't ibang wreckage na sumasayaw sa hangin. Whoosh! Sa pagtingin sa nakakatakot na energy light wave, nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Kaagad, ang kanyang figure ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa direksyon ng pagsabog.
Sa likuran niya, si Li Xiaohan at ang 100 o higit pang king level na mahiwagang hayop ay pumailan lang sa kalangitan at sumugod patungo sa direksyon ng pagsabog. Rainier, dapat okay ka lang. Sa sandaling ito, ipinatawag na ni Xingju ang kanyang madilim na pulang pakpak. Higit pa rito, itinulak niya ang Imperial Wind Technique sa mga limitasyon nito. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Dahil nag-aalala siya na si Su Linier ay maaaring hindi katapat ng Gold and Silver Mountain Villa expert, ipinalok ni Xingju ang kanyang soul force sa labanan sa pagitan ni Su Linier at Li Xiaohan. Umaasa sa kanyang masigasig na soul force, naramdaman ni Xingju kung gaano kakilakilabot ang pagsabog. Sa ganoong nakakatakot na pagsabog, halos mahulaan ni Xingju kung paano ito sanhi. Malamang na ang War Emperor expert ng Gold at Silver Mountain Villa ay nasira ang sarili. Ang pag-iisip lamang tungkol sa pagsira sa sarili ng isang eksperto sa War Emperor ay sapat na para makaramdam ng takot si Xingju. Ang kaguluhan na dulot ng pagsabog ay nagpatunay na kung gaano kakilakilabot ang pagsira sa sarili ng isang eksperto sa War Emperor. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Ilang sandali lang ay nakarating na siya malapit sa pagsabog. Gayunpaman, ang lakas ng pagsabog ay masyadong malaki. Kahit na ang malaking bahagi nito ay nawala na, mayroon pa ring mga labi ng nagngangalit na enerhiya sa ubod ng pagsabog. Ang ligaw at marahas na enerhiya na iyon ay madilim na pula ang kulay. Gayunpaman, ito ay lumitaw na parang hindi mabilang na mga kidlat habang ito ay mabilis na lumundag. Ang isang tao ay maaaring makakita ng liwanag na pagbaril sa lahat ng direksyon habang ang isang nakakasuffocateng aura ay ibinubuga mula sa loob. Sa sandaling ito, nakatayo si Xingju sa hangin. Pagtingin niya sa kumikislap na liwanag sa harapan niya, napakunot ang noo niya at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Dahil sa sandaling ito, itinoon na ni Xingju ang kanyang spiritual strength sa violent energy halo at hinahanap ang aura ni Su Linier. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Xingju ay hindi niya talaga maramdaman ang aura ni Su Lin sa loob ng halo. Gayunpaman, ang dahilan nito ay dahil may humaharang sa espiritual na lakas ni Xingju. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi matiyak ni Xingju kung ayos lang si Su Linier o hindi. Tahimik lang siyang makapaghintay na may labis na pagkabalisa sa puso. Kuya Xingju, nararamdaman mo ba ang aura ni Su Lin? Sa sandaling ito, dumating na rin si Li Xiaohan at ang working rank magical beasts ng 10,000 Beast Mountain Range. Pagdating nila, ipinadala rin ni Li Xiaohan ang kanyang spiritual strength sa energy halo. Gayunpaman, sa parehong oras, nakaharang din siya ng harang. Nang marinig ang tanong ni Li Xiaohan, ang working rank magical beasts ay tumingin lahat kay Xingju. Sa hitsura nito, tila gusto nilang makakuha ng ilang mga sagot mula kay Xingju. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang marahas na halo ng enerhiya ay biglang kumalat. Ang marahas na enerhiya ay mabilis na kumalat sa isang spherical na hugis. Maging ang espasyo sa paligid nito ay nagkikiskisan sa isa't isa, nag-iiwan ng mga itim na marka. Umalis. Nang makita ito, nagmamadaling sumigaw si Xingju. Sa ilalim ng babala ni Xingju, ang lahat ay nagmamadaling umatras dahil nararamdaman nila kung gaano kakilakilabot ang marahas na enerhiya. Kahit na lahat sila ay mga War Kings, malamang na masugatan sila ng husto kapag nakipag-ugnayan sila sa enerhiya. Bagamat napakalakas ng marahas na enerhiya, habang patuloy itong kumakalat, mabilis ding bumaba ang density nito. Kaya naman, bumababa rin ang banta nito sa lahat. Bang! Mama. Biglang, sinamahan ng sunod-sunod na ingay na nakakatalon sa tainga, sa wakas ay sumabog ang marahas na globo ng enerhiya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng anumang malubhang pinsala, at nawala ito kasama ng hangin. Ito ay, gayunpaman, pagkatapos sumabog ang marahas na energy sphere, lumitaw ang isang dark green light sphere sa paningin ng lahat. Ang liwanag na globo ay madilim na berde ang kulay, at may kakaibang enerhiya na mabilis na umaagos sa ibabaw nito. Bukod dito, naglalabas ito ng madilim na berdeng gas na dahan-daang lumutang. Ang energy sphere na ito ang humadlang sa espiritual na lakas nina Xingju at Li Xiaohan. Buzz. Biglang, na sinamahan ng isang kakaibang paghiging, ang bola ng liwanag ay nagsimulang sumiklab ng mabilis. Sa huli, naging strand pa ito ng dark green na gas na mabilis na umikot. Sa sandaling ito, nagpakita sina Su Linier at Whitey sa harap ng lahat. Linier. Nang lumitaw si Su Linier, sabay na sumigaw sina Xingju at Li Xiaohan. Ito ay dahil napagtanto nila na kahit na sina Su Linier at Whitey ay hindi nakaranas ng anumang nakamamatay na pag-atake, nakikita nila na ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi masyadong maganda. Hindi lamang nakakatakot ang kanilang mga mukha, maging ang kanilang chi ay napakahina. Bawiin mo. Sa sandaling ito, biglang ibinuka ni Su Linier ang kanyang maliit na bibig, at ang berdeng gas na umiikot sa paligid ni Su Linier ay sumugod din sa kanyang bibig sa napakabilis na bilis. Habang patuloy na umaagos ang dark green gas sa kanyang bibig, nagulat sina Xingju at Li Xiaohan nang makitang nagsimulang tumaas ang chi ni Su Linier, at sa huli, bumalik ito sa early stage War Emperor level. Linier, okay ka lang ba? Nang ganap na nasipsip ni Su Linier ang dark green na gas sa kanyang katawan, si Xingju at Li Xiaohan ay nagmamadaling lumapit sa kanya at nag-aalalang nagtanong. Kuya Xingju, Kuya Xiaohan. Kasalanan ni Linier ang lahat kung bakit hindi nahuli ng buhay ang War Emperor of the Gold and Silver Mountain Villa.
Nang makita ni Sulin sina Xingju at Li Xiaohan, medyo nagilty ang sinabi niya. Silly girl, okay lang basta okay ka lang. Nang makita ito, marahang hinaplos ni Xingju ang puting buhok ni Sulin. Sa pagtingin sa bahagyang maputlang mukha ni Sulin, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Sa pagtingin sa nababagabag na ekspresyon ni Xingju, ang bibig ni Sulinir ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang mahinang ngiti. Dapat malaman ng isang tao na nakaligtas siya sa pagwasak sa sarili ng dakilang elder ng Gold and Silver Mountain Villa dahil sa Dark Green Light Sphere na ginamit niya. Para sa Heavenly Spirit Clan, ang Light Sphere na iyon ay isang ipinagbabawal na kasanayan. Bagamat napakalakas nito sa pagtatanggol, malaki ang epekto nito sa paglago ng isang tao sa hinaharap. Natural, hindi sasabihin ni Sulinir kay Xingju ang tungkol dito. Pagkatapos noon, inutusan ni Xingju ang Illusion Bear tungkol sa mga bagay na mangyayari pagkalipas ng 3 buwan. Pagkatapos noon, dinala niya sina Sulinir at Li Xiaohan pabalik sa Azura Palace sa sobrang bilis. Noong una, gusto lang ni Xingju na dalhin sina Li Xiaohan at Sulinir para makapagpahinga. Hindi niya inaasahan na makakatagpo ng napakaraming problema, na hindi direktang humantong sa plano ng Azura Palace na pagisahin ang Eastern Region ng maaga sa schedule. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang bagay para kay Xingju. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang mayroon siyang Sulinir, isang eksperto sa War Emperor, mayroon din siyang tulong ng mga demonyong hayop ng Thousand Beast Mountain Range. Halos 100 king level na demonyong hayop. Ang dayong kakilakilabot na puwersa ay higit pa sa sapat upang gawin ang anumang kapangyarihan sa silangang rehiyon na manginig sa takot. Pagkatapos ng 10 araw ng walang tigil na paglalakbay, bumalik si Xingju at ang dalawa pa sa Azura Palace. Sa kasalukuyan, ang Azura Palace ay mas masigla at makapangyarihan kaysa bago umalis si Xingju at ang dalawa pa. Pagkarating sa Azura Palace, agad na inutusan ni Xingju ang kanyang mga tauhan na ipaalam kay Old Feng at sa iba pa. Iyon ay dahil kinailangan nilang ipaalam ni Xingju at ng iba pa sa kanila ang lahat sa lalong madaling panahon upang makaisip sila ng isang diskarte para lipulin ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall sa isang iglap at pag-isahin ang Eastern Region. Sa sandaling ito, sa Azura Great Hall, si Xingju ay nakaupo sa pangunahing upuan, samantalang si Old Feng, Ying Huang, Xiaolong, at ang iba pang nagmula sa Eastern Continent ay nakaupo sa mga pangunahing upuan. Bukod dito, alam na nila ang nangyari sa Blossom Valley at sa 10,000 Beast Mountain Range. Xingju, kahit na wala tayong masyadong oras, dahil narating na ni Linir ang War Emperor Realm, at sa tulong ng mga demonyong hayop sa Thousand Beast Mountain Range, hindi magiging mahirap para sa atin na lipulin ang Sunset Cloud Valley at ang Soaring Tiger Hall. Gayunpaman, ang Gold at Silver Mountain Villa ay medyo mahirap pakitunguhan. Natahimik ang lahat, biglang nagsalita ang Lightning Leopard King. Leopard King, baka alam mo ang tungkol sa Gold and Silver Mountain Villa. Nang marinig ang mga salita ng Leopard King, bahagyang kumunat ang noo ni Xingju at agad na nagtanong. Oo, ang Gold and Silver Mountain Villa na ito ay isang mid-sized na grupo sa panloob na lugar noon. Gayunpaman, mayroong isang napakalakas na paksayon sa likod nito, ang Alliance Mansion, dahan-dahang sagot ng Leopard King nang marinig niya ang sinabi ni Xingju. Tanong. Nang banggitin ng Alliance Mansion, maging ang Leopard King ay napuno ng takot. Alliance Mansion. Inner area power din ba iyon? Narinig ang mga salita ng Leopard King, nagmamadaling nagtanong si Xingju. Iyon ay dahil nasabi niya mula sa mga salita ng Leopard King na tila pambihira ang Alliance Mansion. Ang Alliance Mansion ay umiral sa loob ng 1,000 taon. Sinasabi na 1,000 taon na ang nakalilipas, noong ang unang Alliance Master ng Alliance Mansion ay nasa kapangyarihan, ang Alliance Mansion ay isang peak existence kahit sa buong Toirang Sky Region. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng unang Alliance Master, ang Alliance Mansion ay nawalan din ng posisyon bilang isang peak power sa Toirang Sky Region. Pagkatapos nito, umalis ang Alliance Mansion sa gitna ng Toirang Sky Region at lumipat sa inner area. Tulad ng kasabihan, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin sa isang kabayo. Ang Alliance Mansion ay ganoon din. Kung tutuusin, ito ang dating pinakamataas na kapangyarihan sa buong kontinente. Kahit na nagsimula itong hamina, ito ay isang overlord sa inner area. Gayunpaman, ang pangunahing kapangyarihan ng Alliance Mansion ay bumaba sa bawat henerasyon. Unti-unti, maging ang kanilang posisyon bilang pinuno ng inner area ay naging medyo mahirap na mapanatili. Paglaon, upang pagsama-samahin ang kanilang posisyon, ang Alliance Master ng Alliance Mansion ay nagsimulang kusang gumalaw sa ilan sa mga mas promising na kapangyarihan sa panloob na lugar at bumuo ng isang alyansa upang matiyak ang posisyon ng Alliance Mansion bilang pinuno ng panloob na lugar. Ayon sa alam ko, ang Gold at Silver Mountain Villa ay isang kapangyarihan na kinagigiliwan ng Alliance Mansion. Higit pa rito, kasama ang Alliance Mansion bilang isang malaking payong, ang Gold at Silver Mountain Villa ay nakuha ang kasalukuyang lakas nito. Sa makatuwid, ang pagkakasala sa Gold at Silver Mountain Villa ay isang maliit na bagay. Gayunpaman, ang Alliance Mansion sa likod nito ay isang nakakatakot na pag-irot. At least, para sa kasalukuyang Azura Palace, ito ay malayo pa sa pagiging isang kaaway ng Alliance Mansion. Nang marinig ang tanong ni Xingju, dahan-dahang nagpaliwanag ang Leopard King.